sessions on this. Our topic today, mga kapatid, without much further ado because of the time, Kuya Unat, pasensya ka na. I'm looking at the time. It's 9 o'clock in the UK. Sorry, Ate Milen? Tulog na po at 4:30 po ang alis. Oo Lagi nga po. naman. Bakit ang aga lagi na Pasok po niya 4:30 Pastor. pumapasok kayo ng 4:30 in the morning? Ay habol po yung motor ng bus. Dahil po 5 o'clock ay start po ng linis nila sa bangko. Dahil bago po magpasukan ang mga empleyado, linis po lahat ang mga opisina. Wala na bang part-time dyan? Baka pwede kami maglinis dyan. Masarap daw kaya. Alas 4:30, gising na siya. O nakaalis na siya. So dapat gigising ka ng mga alas 3, ano? Kaya po maaga po matulog. Sabagay, tama nga yun. Naunawaan natin yan. So may mga taga-UK, maaga pa. Kayo pala, nagigising ng mga alas 6, late na kayo. Kasi mga taga-Italy, mga kapatid, ay pulas. Alam mo yung pulas? Yun sa amin ni Sister Mercy, pag sinabing pulas, ay maagang nagising. Yung hindi pa natilaok ang manok, ay ikaw ay naka-ready na, ikaw ay naka-printing na. Amen, mga kapatid. Iba-iba talaga. Sa UK napakalamig, hindi ko alam yan, Ate Milen, Pastor Saldi, Sister Sarah, and Sister Ne, kung malamig dyan sa inyo. Malamig na po, Pastor. Malamig din po, Pastor. Yan, Naulan pa po. di lalo na. Durun mo, pupulas ka ng alas 4. Talagang sasabanain mo ang lamig, ano? Anyway, mga kapatid, alam nyo, napakinggan ng ating pag-aaral niya, Sister Juliet. Dahil tayo one day, mga kapatid, hindi na tayo magkakaroon ng malalakas na ulan. Tayo ay dadalhin ng Panginoon sa isang napagandang lugar sa langit, mga kapatid. At hindi na tayo makakaranas ng anumang mga calamities. Amen. Now, pag-aralan natin, mga kapatid, we stopped, I think, just to recap, I finished on the topic that He was buried for our sins, that we are responsible for the death of Jesus. As we thought, we discussed that Jesus did not die because He is bad, because of His political affiliation. He did not die because of what He has done wrongly against the state. Jesus died for our sins. And then He was buried. Pinag-aralan din natin, mga kapatid, last time that He was buried. Mahalaga kasi rin yung burial eh. Diba, pinag-aralan natin yan because pinag-aralan natin yung kahalagahan ng paglibing. Because alam natin na inilibing siya, and kung alam natin inilibing ang Panginoon, totoo talagang namatay siya. At ito, mga kapatid, sasagot ito sa pag may nakausap kayo mga Muslim. Kasi mga Muslim, sinasabi nila na, bakit si Jesus namatay? Yun nga ang dahilan bakit siya bumaba eh. But He did not stop, Sister Cecil, from just being buried. Hindi siya namatay dun sa inilibing lang siya. Hindi lang siya namatay, hindi lang siya nag-stop, o hindi lang siya namatay na talagang nag-stop na siya doon, namatay lang siya. After burial, after death, He came back to life. And that made Jesus confirming that He is God. Pag-aaral natin yan, mga kapatid. Napakahaba nito, kaya Kuya Unad, matulog ka dyan, kapatid. Baka hanggang hating gabi tayo dito. Mahalaga ang libing, mga kapatid, because it fulfilled the scriptures which declared, and they made His grave with the wicked. Isaiah 53 verse 9. 2,000 years before Jesus came, Prophet Isaiah wrote about the death of Jesus, and Jesus was buried in the tomb of a rich man, confirmed by St. Matthew 27 verse 57 to 60. So the one prophet 2,000 years before Jesus Christ came, and St. Matthew confirmed the same wordings that Jesus Christ was buried along with in a tomb of a rich man. He rose again. So sinasabi rin, mga kapatid, ni Apostol Pablo sa Korinto na nabuhay si Jesus na maguli. Kasi ang mahirap nito, Sister Mercy, kung namatay lang si Jesus, inilibing lang si Jesus, tapos hindi siya nabuhay, walang kwenta ang ating pananampalataya. Amen ba, mga kapatid? So bakit mahalaga ang resurrection?
Pag-aaralan natin yan, mga kapatid. So sinasabi rin ng ating aralin that Jesus took our punishment for sin on the cross. So kinuha ni Jesus, mga kapatid, ipinataw ng Ama sa anak ang kasalanan ng tao. Kaya nung sinabi, Sister Cecil ng Panginoong Jesus, while He was on the cross on the 11th hour, He shouted in Greek, Eloi, Eloi, sabachthani. He said that, my God, my Father, why have you forsaken me? Because we know that Jesus, God is an absolute representation of holiness. When we say holy, He cannot be seen. Walang kasalanan ng Diyos. But at that moment, Jesus, God the Father, was looking into His Son, filled with sin, filled with dirt, filled with iniquities. Maraming mali, maraming kasalanan, lahat ng kasalanan ng tao, inilipat ng Diyos Ama sa Diyos Anak. And God the Son paid for the sins of the world. And then, mga kapatid, I think we left on why is the resurrection important? Pinag-aralan natin yan. And then He rose again on the third day. So the fact that Jesus rose again on the third day, it confirmed that whatever He said is true. Ang daming third. He could rose again after fourth day or the fifth. But it demonstrates, Atene, that whatever Jesus said before He died on the cross, that I am going to come back on the third day, it imposes, it proves Jesus' credibility. Pwedeng paniwalaan. Kasi kung sumablay si Jesus, naging 4 na araw yan, bakit 4 na araw? Bakit hindi 3? Kala ko ba 3 araw? Eksaktong-eksakto. Because He always proclaimed He would rise 3 days after His death. Ang reference natin dyan, Matthew 16:21, Matthew 17:23, and Matthew 20 verse 19. Marami nagsasabi about the resurrection eh. The plan for His death is described in Psalm 22, Isaiah 53. The plan for His resurrection was mentioned by the prophet Hosea, chapter 6, verse 2, Jonah chapter 1, verse 17, and Psalm 16, verse 10. Another example is the scenario in Genesis 22. Nung si Isaac, as a type of Jesus, is raised on the third day of their journey, at the beginning of which Abraham has reckoned his son dead. Basahin nga natin ang Genesis 22, mga kapatid. Just for the purpose of our you see, mga kapatid, kaya mahalaga, mga kapatid, na tayo ay marunong magbasa. Hindi lang tayo nagbabasa na para tayo nagbabasa ng Facebook. Mga kapatid, importante na tayo ay nauunawaan natin, mga kapatid. In Genesis 22, after these things, God tested Abraham and said to him, Abraham, here I am. He answered, take your son. He said, your only son. Mapapansin mo natin eh, John 3:16 says, for God so loved the world that He gave His only son, His only begotten son. God was reminding Abraham, sacrifice your son, and God the Father said, your only son. You see, ang hirap nun eh. Diba? And God said, take your son, your only son, whom you love. God. Alam mo yung may hinihingi ang Diyos at parang pinapalaban, mahal na mahal mo yan ha. Tandaan mo, eto na. And go to the land of Moriah and offer him as a burnt offering on the mountains I will tell you about. So hindi pa alam ni Abraham kung saan siya pupunta. So early in the morning, Abraham got up. So ready si Abraham. He was happy. Saddled his donkey and took with him 2 of his young men and his son Isaac. He split wood for a burnt offering and set out to go to the place God had told him. On the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. Then Isaac spoke to his father Abraham and said, my father. And he replied, here I am, my son. The fire and the wood are here, but where is the lamb for the burnt offerings?
Abraham answered, God himself will provide. So makikita natin mga kapatid, that the third day, makikita natin that the third day is very important because Isaac was a type of Jesus. On the third day of their journey, akala ni Abraham mga kapatid, on the third day of their journey, and at the beginning of which Abraham had reckoned his son dead. Genesis 22, basahin natin mga kapatid very quickly. So makikita natin mga kapatid that on the third day, Abraham lifted his eye. So makikita natin mga kapatid that it was reflected that the resurrection would happen on the third day. At marami mga passages na nagsasabi na mabubuhay siya after his death. Huwag na nating basahin lahat siya, napakahaba. Mga kapatid, mga theology class to eh. Kaya medyo mahaba ito mga kapatid. Mga kapatid, sandali lang po. Kaya mga kapatid, minsan pag gusto mong buksan yung heater, pag may heater naman, sobrang init. Parang nagiinit naman ang buong kapaligiran. Pagka naman inalis mong heater, sobrang lamig. But even though there was a resurrection mga kapatid, many passages in the Bible like Job chapter 19 verse 25 to 27, Psalm 16 verse 9 to 11, and Psalm 73 verse 24, there was hope and confidence after this life. Kaya makikita natin mga kapatid that it was Jesus which brought life and immortality to light through the gospel. Now, itong sinasabi ng mga tao mga kapatid na ano yung evidence natin that Jesus resurrected? Ano yung ebidensya ng tao na talagang nabuhay si Jesus muli? Kasi may mga kwento noon natin eh. There were many stories in Corinth that, and we will come back to that. Saint Paul was writing the 1 Corinthians chapter 15, but he said that he was seen by Cephas. Na nakita ni Pedro, si Cephas is si Peter. Diba? It was Peter who saw. May mga testigo eh. Amen? May mga nakakita ng resurrected, transformed body. Yung katawan ni Jesus mga kapatid ay na-transformed. Na-transform mga kapatid sa resurrected body. Maraming nakakita kay Jesus. After na mamatay siya, pinako siya sa krus. Imagine, remember that last time, I think in the book of Acts, there were two men walking to the place of Emmaus, going towards the Jerusalem. And then another man came joining them and saying, what happened? And the disciples were talking, oh, are you the only man who did not know what happened to our master? Our master was crucified on the cross. He died, and we were all grieving. We were about to have a prayer meeting dahil namatay yung aming hari, yung aming pinaka-leader. So Jesus was talking about them. So makikita natin mga kapatid that one of Saint Paul was writing that he was seen by Cephas. And then after that, because pag binasa natin yan, Luke 24 verse 34, Jesus made a special resurrection appearance to Peter. Alam natin si Cephas and Peter, they are the same person. Pero alam natin na parang sigurong kinonfort ng Panginoong Jesus si Pedro. Kasi si Pedro ang laki ng ginawang kamalian eh, di ba? Maaaring ganon. Kasi hindi natin alam eh. Kaya pagdating natin sa langit, Sister Cecil, tanungin natin si Pedro kung anong pinag-usapan sa nila ng Panginoon. Di ba?
Kasi matindi ang sinabi ni Peter eh. Peter is a very vocal person. Sabi niya, Panginoon, magkapit-pitan man dito, magkatakbuhan man, di kita iiwanan, no? Kaya minsan, di mo kayang pagkatiwala ng sinasabi ng tao. Yung sasabihin siya ng tao, pag nawalan ka ng pera, just call a friend. Tawag ka lang. At pag tumawag ka, wala akong signal. Kaya ang tao, mga kapatid, hindi mo pwedeng panghawakan ng sinasabi. But we can assume that there was some special need for comfort and restoration in Peter that Jesus ministered to. Maaaring pinalakas ng Panginoon si Pedro. Maaari. Kasi matindi si Pedro eh. Si Pedro talaga yung rarara siya eh. Wala siyang pakialam, di ba? Natandaan mo yon, Sister Alice? Nung dumating yung si Judas, hinalikan pa ni Judas ang Panginoon, yung halik ni Judas. Kaya pag bibili kayo ng rebintador, di ba? Meron pang sintro ni Judas. Yan. Pag sasakay kayo sa jeep, who does not pay? Yan. Di ba? Anong ginawa ni Pedro? Sister Leonida. Tinapyas ni Pedro yung tenga ng isang alagad, di ba? Ganon si Pedro eh. Ano siya eh? Talagang tagapagtanggol siya eh. Defender of faith. Yan ang kailangan natin sa church. Pag may kumakalaban, talagang laban agad. Amen ba? Yun ang kailangan ni Jesus. Si Pedro yun eh. Si Pedro yung kinuha niya yung sandata, yung espada ng sundalo, tapos tinaga niya yung tenga, nalaglag sa lupa. Ano ginawa ni Jesus? Pinulot niya. Kinabit niya uli. Kaya may special bond si Peter at saka si Jesus. Matindi ang laban ng mga tao. Matindi ang bond. Kaya kaya sinabi ng Panginoon sa kanya, Pedro upon this rock. Kaya many disciples until now, many biblical scholars believe that it is Peter who will open the gates of heaven. Kasi siyang may hawak ng book of life. Siya magbabasa. Maricel Tumilden. Kaya pag sabi ng Panginoon, nandiyan pa si Maricel Tumilden? Sandali lang po, Panginoon Tingnan ko lang po kung nasa listahan. Kaya dapat nasa listahan tayo, mga kapatid. Then Jesus was seen by the 12. So sinasabi ni Apostol Pablo na after Jesus resurrected, he was seen by Peter. Nakita siya ni Pedro, siguro nag-usap na sila. Alam natin, may mga hidwaan din yang si Pedro at saka si Pablo eh. Di ba? Kasi pareho silang leader eh. Pareho silang magagaling. Kaya may St. Peter, may St. Paul. Yan. Nakita ng 12, the 12, ang Panginoon. Mark 16 verse 14, Luke 24 verse 36 to 43, John 20 verse 19 to 25. This was the meeting where Jesus appeared in the room with the doors and windows shut. Pero mo yun, Ate Milen? Nakasarado ang pinto at ang bintana because they were so afraid. But Jesus, with His immortal body, just passed through. Alam mo, when I was reading this, Sister Shine, doon ko lalo minahal ang Panginoon ng sobra. Na may mga bagay na nakapadlak, may mga bagay na nakasarado, but when Jesus moves, mga kapatid, pag kumilos ang Panginoon, tama ang kanta natin eh. When Jesus said yes, nobody can say no. Amen, mga kapatid. Alam mo yung kantang yon? When Jesus says yes, nobody can say no. Kasi nakalak yan eh. Pero pumasok ang Panginoon doon with His resurrected, transformed body. He went past through the walls, the cement, the windows locked, padlocked, windows shut. Pero pumasok ang Panginoon. Kaya minsan may mga problema tayo. Akala mo wala ng kalutasan. Wala ng sagot. May mga problema ka sa Pilipinas. Nakala mo katapusan na. But when God moves, hindi mo alam ang gagawin ng Diyos, mga kapatid. And He breathed them, Jesus breathed on the disciples and giving them the Holy Spirit. Iniwanan ng Panginoon yung banal na Espiritu. Hindi siya basta umalis. Nagpaalam.
Hindi yung iba pa nagpapaalam sa mga employer, susulat lang sa tissue. Madam, sayonara, adios. Diyos mabalos. Amen ba? Maganda mga kapatid, may nagpapaalam para alam kung saan kayo pupunta. Amen ba mga kapatid? Okay, ano pang matututunan natin dito mga kapatid? And then, after makita ni Cephas, ni Pedro, and then the 12, nakita rin mga kapatid, on whom the great part remains to the present. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo na, tanungin nyo itong mga taong to. Kasi ang mga taga-Korinto, hindi sila naniniwala na nabuhay si Jesus eh. So sabi ni Apostol Pablo na, hindi. Si Pedro nandun eh. Nakita niya eh. Amen ba? Alam mo yung mga nagtitinda ng isda sa Batangas, pag ikaw ay nagtitinda ng isda, napapansin ka natin eh, yung mga naglalako ng isda, sa Paul, dadaan sa amin. Ibababa niya ipababa yung bilao, Sister Cecil. Sasabihin ni Pastora, ano yan? Isda ho, are? Ano gayan? Okay gayan? Sariwa? Oo, ay yung mga kapitbahay nakabili na. Si Ate Esther ho ay nakabili na. Si Ate Pile, nakabili na ho. Kayo ay pang 10 na. Laging ginagamit ng iba, yung ginawa ng iba na bumili na sila, kaya dapat bumili ka na rin. Hindi ko alam kung ginagawa ng mga taga-Visayas at Mindanao. Pero sa amin, it works. Yun ang sinasabi ng Apostol Pablo. Tanungin mo si Pedro, tanungin mo yung 12. And then there were 500. There were 500 people na nakakita rin sa Panginoon. Matthew 28 verse 10 and Matthew 28 verse 16 to 17. Nagkaroon ito ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na before his ascension, yung pagtaas ng Panginoon sa langit, kinita ng Panginoon yung kanyang mga 500 brethren at once. Kaya maraming disciples ang Panginoon. Makikita mo yung division natin eh. There were 500, there were 77, there were 12, there were 3. So yung 3, Peter, James, John, yun ang best ally ni Jesus. Kaya may tinatawag pa sang isa, John the Beloved. So makikita natin mga kapatid na itong mga taong to, hindi itong mga taong nasisiraan lang ng bait. Sinasabi ni Apostol Pablo. These are literally hundreds of people who saw the resurrected Jesus with their own eyes. So alam ni Apostol Pablo, meron siyang ebidensya eh. Wala siyang proof, objective evidence, pero there were eyewitness of those people who saw Jesus. They know Jesus rose from the dead. Amen ba mga kapatid? Kaya si Pastora, pag tinanong niya sa Ate Pile at si Ate Esther, kung bumili nga ng isda at masarap, ay masarap nga ho yun. Binili ko rin ho yun eh. Diba? Ganun na sinasabi mga kapatid ni Apostol Pablo. Marami kasing objections ang pagkakabuhay ni Jesus. Marami nagsasabi na si Jesus daw ay hindi nabuhay. Si Jesus daw mga kapatid ay inilipat lang from cross, ay ni-revive lang, ni-resuscitate lang. Ang iba naman daw ay ninakaw naman daw ang katawan ni Jesus. At ang iba naman daw ay nagsasabing totoong namatay si Jesus, kaya lang yung mga desperate followers ni Jesus ay nahunghang na talagang nagkaroon lang ng hallucination ng resurrection. Yun ang sinasabi. Yun ang gustong patunayan ni Apostol Pablo. Ang sinasabi niya is, itong biblical account ng mga taong ito na nakakita kay Jesus ay magpapatunay na talagang si Jesus ay nabuhay. He was seen by James. James, alam natin, is a biological brother of Jesus. Acts chapter 15. John 7 verse 3 to 5. Acts chapter 1 verse 14. Alam natin na nagpakita rin ang Panginoon sa kanyang kapatid. Maaaring, James, baka naman sabihin sa mami natin punta na ako ng langit. Di ba? Baka ganun. Hindi natin alam. Pinag-usapan, siyempre wala tayong idea. Pero isinulat mga kapatid sa Bible na nagpakita ang Panginoon kay James. And then by all the apostles. Ito naman mga kapatid, iba pa yung meeting sa 12 kanina, and then sa apostles, John chapter 20 verse 26 to 31, John 21 verse 1 to 25, Matthew 28 verse 16 to 20, and Luke 24 verse 44 to 49. And then,
Apostle Paul was saying, last of all, he was seen by me also. So nagsasabi na si Apostol Pablo man daw ay nakita rin ang Panginoon. Baka hindi naman sinasabi ni Apostol Pablo na nakita niya si Jesus ng personal, because hindi nakasama ni Pablo si Jesus ng 3 years. Di ba nabuhay si Jesus, lumabas lang si Jesus at the age of 30. So 3 years lang siya nagminister sa lupa, Atine. In those 3 years, hindi nakasama ng physical or actual na nakita ni Pablo si Jesus. Maaaring sinasabi ni Pablo na nakita ko si Jesus on the way to Damascus. Nung sinabi ng Panginoon na bakit mo ako pinag-uusig? Ako si Jesus ng taga-Nazaret. Maaaring figurative speech. And then, Atine, what is fascinating to this resurrection is that itong mga disciples ni Jesus, the changed character of the apostles. Alam natin na si Pedro ay isang naging ibinitray niya ang Panginoon itinanggi niya, itinatwa niya ang Panginoon But upon the resurrection, after the resurrection, the changed character of the apostles. Kaya pag nabasa mo yung the book of Acts, di ba? Ang dami nilang pinuntahan. In fact, Thomas went to India. Kaya pag nagpunta ka ng India, ang dami pangalan niyan, Tomas. Because of him. Gano'ng kalayo ang India sa Israel? By foot. Diba? May mga nagpunta ng Asia. May mga nagpunta ng iba't ibang bansa, Europe. Nagpunta sila sa iba't ibang panig ng daigdig, and many biblical scholars believe that the 12 apostles turned the world upside down, including Paul. Si Paul, ang dami niyang pinuntahan Kaya mapapansin mo, pagpunta niya sa iba't ibang lugar, may mga Christians na. Kasi lumaganap na, nagpropagate na yung evangelism. And what is fascinating, mga kapatid, is that these apostles and their willingness to die for the testimony of the resurrection, bakit itong mga apostol na ito magpapakamatay, ibibigay ang buhay nila, handa silang mamatay, alang-alang doon sa turo at doktrina na muling pagkabuhay ni Jesus. And this will now negate, ito mga kapatid ay aalis doon sa mga nagsasabing hindi totoong namatay si Jesus. Ito mga kapatid ay yung tatalo sa mga argument na bakit empty yung tomb? Bakit walang laman yung libingan? Yun ang explanation nila, because they were an eyewitness. In fact, Thomas the doubter was doubting, wasn't he? He was said, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko makita talaga si Jesus. Kaya nung nabuhay na maguli si Jesus at Milen, the first man whom Jesus saw, nilampasan niya si Peter, nilampasan niya si James, nilampasan niya si John. Pag nabasa mo yung Bible, mga sa New Testament, I can't remember the exact date, but Jesus was saying that he went straight to Thomas. Diba? Hindi nagalit ang Panginoon kay Tomas. Diba? Sabi ng Panginoon, Thomas, I know you're doubting. Sige, lagay mo yung kamay mo dyan. Thomas believed. And that changed the character of Thomas. Kaya hindi na natin siya pwedeng tawagin ngayong doubting Thomas. He is the believing Thomas. Talagang minsan may ganon. Maganda rin sa tao yung nagtatanong, baka mali ang pananampalataya natin. Tama kaya itong ating pinaglilingkurang ito? Baka mali. Now, may mga nagtatanong, mga kapatid, bakit hindi daw sinabi may mga nakakitang babae kay Jesus? Pero bakit hindi sinabi ni Apostol Pablo na may mga babaeng nakakita sa kanya? Because in those days, Atine, probably, that a women's testimony was not received in the law courts. So, nung unang panahon kasi, mga kapatid, alam natin yan, pag binasa natin ang Bible, and this is the reality of the culture back then, na yung mga kababaihan, mga bata, hindi binibilang. Hindi kasama sa census. Kaya makikita mo, nagpakain ng Panginoon ng 5,000 men. Jesus fed 5,000 men. Excluding women and children. Diba? Kaya there were counting that there may have been 15,000 people
including women and children. Kaya nung unang panahon natin hindi pinapahalagahan, hindi pinaniniwalaan sa batas, sa korte, ang sinasabi ng mga babae. At maaaring nung sinusulat ito ni Pedro, mga kapatid, baka pag sinulat niya to, baka babae lang nagsabi niyan Baka hindi totoo yan. Kaya laging ang focal point ni Peter, ni Paul, laging men, Cephas, the 12 disciples, laging men. Amen, mga kapatid, because ayaw ni Apostol Pablo na ma-reject yung kanyang sinasabi about the resurrection. And then sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, for I am the least of the apostles. Maaaring sinasabi ni Apostol Pablo na hindi nga niya nakasama ang Panginoon ng personal, at hindi niya hinahabol yung the most valuable apostle. Hindi niya hinahanap yung ganun. Ganun din tayo, mga kapatid. Huwag na nating hanapin yung hindi naman ako binabati ni pastor Hindi naman ako pinapasalamatan. Hindi naman ako pinapadalahan ng 1 kilong guyabano. Amen, mga kapatid. Huwag niyo nang isipin yan, mga kapatid. Ang mahalaga, sabi nga ni Apostol Pablo, I am the least of the apostles. And in fact, sabi nga ni Apostol Pablo, I'm not worthy to be called an apostle. Hindi ako karapat-dapat kasi ako pa nga ang bumati ko sa mga yan Ako pa nga ang pumatay sa pinakaunang martir nila, si Esteban. Kaya ngayon naman na binago ako ng Diyos, maaaring hindi nga ako karapat-dapat, hindi ako kapantay ni na Pedro, ni na Juan, ni na Santiago, kasi sila talaga mga disipulos. Ako naman, apostoles lang. Kasi naaalala ni Pablo, paano siya nagkasala noon sa iglesia ni Jesus. Pero alam din ni Pablo na siya ay pinatawad. Kaya lang, naaalala pa rin niya ang kanyang kasalanan. Kaya tayo mga kapatid, na pinatawad ng Panginoon, pinalaya ng Diyos sa ating mga nagawang kasalanan, huwag naman tayo maging mayabang. Yung iba kasi nakakilala mga makasalanan niya. Bakit ikaw ba? Dati naman ikaw din ganun. May mga ganun di ba? At tandaan natin na kahit tayo ay mga Kristiyano na, paminsan-minsan, panakanakang paulan at pagkidlat, at nagkakasala pa rin tayo. We are not perfect until we reach our heavenly bodies. At yan ang pag-aaral natin. Magkakaroon tayo ng makalangit na katawan. Pero naalala ni Pablo, mga kapatid, na siya ay nagkasala sa iglesia ni Jesus. Pero naalala niya rin na siya pinatawad. Ganon din tayo, mga kapatid. Wag nating iisipin na porke tayo ngayon ay nasa Panginoon na tayo ng pinakabanal, na hindi na tayo nagkakasala. Tao pa rin tayo. Amen ba, mga kapatid? But by the grace of God, I am what I am. Hindi mo na mababago yun, Sister Mercy. Yung pagkatao mo, hindi mo na mababago. What you can only do is to move on and accept the reality of life. Just like what Paul is saying. Dahil sa biyaya ng Diyos, ako ay ako. Ako na ito. Ibinibigay ni Apostol Pablo, mga kapatid, ang credit sa Panginoon dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil sa awa ng Panginoon, ako ay binago ng Diyos. He was a changed man, forgiven, cleansed, and full of love when he used to be full of hate. Alam natin, sobrang galit ni Apostol Pablo, mga kapatid. Talagang ginigera niya ang mga saints, ang mga mangangaral, ang mga ministers nung unang panahon. Pero nung binago siya ng Diyos, di ba? Noong araw, ako ay chismosa. Noong araw, ako ay magagalitin. Noong araw, ako ay maiiyamutin. Noong araw, ako ay ganito, ganyan. But when Jesus ay nakilala, ngayon ay good girl nang talaga. Yun ang kanta natin Hindi sinasabi ni Apostol Pablo na yung kanyang accomplishment ay hindi mangyayari, hindi niya mararamdaman yung totoong pagpapatawad ng Diyos Hindi niya mararamdaman yung totoong pag-ibig ng Diyos kung wala ang biyaya ng Diyos. Amen. Binago siya ng Panginoon. At ganoon din tayo, mga kapatid. Yung biyaya at awa ng Diyos ang magbibigay ng pagbabago sa atin.
Mapapansin mo, Sister Maricel, na yung babaeng nagbuhos ng napakamahal na perfume na pabango sa Panginoon. Sabi ng isang alagad ni Jesus, Panginoon, ba't naman yung babaeng yan ibinuhos ang pagkakamahal na pabango? 1 taong sweldo yan siguro si Brother Ronald talagang pulas na 1 taong kikitain. Abay, ibinuhos lamang. Sayang. Ganun na sabi ng disciple, diga? Ano sabi ni Jesus? Alam mo ba, na yung pagmamahal ng tao, lumalaki dahil sa laki ng pagpapatawad ng Diyos sa kanya. Baka itong babaeng to, ang laki ng kasalanan. Kaya ang laki ng ibinibigay sa akin. Mapapansin mo yun. Diba? Yung mga taong nakakilala sa Panginoon. Kaya nung si Bingbong Crisologo, isang sumunog yan nung panahon ni Makoy, ang dami niyang pinatay. Pero nung nakakilala siya sa Panginoon, ngayon pastor na siya. Pastor Bingbong Crisologo. Kasi, nalaman niya Nakita niya yung pag-ibig ng Diyos. Sobra. Kaya ito si Apostol Pablo, sobrang pagmamahal niya. Nalampasan pa nga niya In fact, sasabihin niya in the end na ako ang pinakamasipag sa lahat ng mga apostoles. Hindi niya sinasabing tamad ang ibang apostol. Pero sinasabi niya, ako ang pinakamasipag. Masipag na siguro sila. Pero ako ang pinakamasipag sa lahat. Kasi ang laki ng kasalanan ko, bumabawi ako. Ganon mga kapatid. Kaya pag late ka nang dumating, bumawi. Amen ba? Babawi. Hindi yung late na nga. Pabanjing-banjing, pa late na nga. Siya pa ang magagalit. Late na nga, wala pang gagawin. Bumawi ka kapatid. Si Apostol Pablo, kaya makikita mo atin almost half, 1/4 of the Bible was written by Paul. Lahat ng mga nababasa nating magaganda, talagang tinrabaho ni Apostol Pablo. Hindi siya natulog sa pansitan. Kaya minsan nagkakaroon ng batikusan si Pedro at si Apostol Pablo Kasi parang naging tanyag si Pablo Nakaabot siya kay Cesar, the king, the emperor of Rome. Ganong katindi si Apostol Pablo mga kapatid. Hindi siya natakot na umabot doon sa Coliseum. Nakabot yan sa Roma, Ateneo. Kaya gustong-gusto naman niya na makaabot siya sa Roma. Makausap niya ang pinaka-emperor. Kaya mapapansin mo ang Bible at Milen, some of the Emperor Caesar's family became Christians because of Paul. Yung mga pamilya ni Cesar, na emperador ng Roma, naging Kristiyano because of Paul. Hindi naman sa kinukumpara natin, pero may nabalitaan ka bang ganyan kay Lucas, kay Matthew? Wala. May marami din silang napatanggap siguro, pero what we see is what we see. Siya talaga, umabot siya sa pinakamataas na kataas-taasan. Hindi lang siya nangaral sa mga shepherds. Hindi lang siya nangaral sa mga magsasaka at mga mangingisda. Paul went up to the top. And he used that chain habang nakagapo siya at Milen na nagsasalita sa kay Cesar. Nakikinig yung mga high elite class, mga taong nasa alta syudad nung panahong yun sa Roma. Kausap niya ang matataas na tao because Paul was highly educated. Paul was a lawyer. Alam niya ang sasabihin niya Alam ng Panginoon kung sino ang gagamitin niya. Diba? Kasi kung ginamit ng Panginoon si Pedro, baka sabihin mo, sino yan? Anong pinag-aralan niya? No. But God used Paul because Paul is highly educated. He learned in the school of Gamaliel. Ginamit ng Panginoon ang karunungan ni Pablo, ni Pablo mga kapatid. Kaya yung biyaya sa kanya mga kapatid ng Panginoon na nagligtas kay Apostol Pablo, yun ding biyayang yun ang sinasabi niya Sister Mercy na nagbago sa kanya. Yung awa at biyaya ng Diyos nagpabago kay Pablo. Hindi mo pwedeng tanggapin ang biyaya ng Diyos without being changed by it. Hindi mo pwedeng sabihin na tinanggap ang biyaya ng Panginoon pero hindi ka naman nagbabago. How? Kaya bumawi si Pablo Panginoon, grabe ang pagpapala mo sa akin. Akala ko papatay kasi apparently, Ate Milen, Paul was being groomed to become the top Sanhedrin. Gagawin sana siyang pinakapunong Sanhedrin.
Pinaka-master justice nila. Kaya nagpapakitang gila siya. Pero nung binago siya ng Panginoon, yung biyaya at awa na yun na tinanggap niya, sinasabi niya na, hindi mo pwedeng tanggapin ang awa na hindi ka nagbabago. Dahil dun sa awa na yun, naawa na nga siya eh. Kaya mapapansin mo natin yung correlation between that man na pinatawad ng hari. Sabi ng hari, halika, di ba may utang ka sa akin? Sabi ng lalaki, Panginoon, mahal na hari, huwag niyo po akong pagbayaran. Wala po akong may babayad. Talaga pong walang-wala po. Sabi ng hari, kasi kung di ka makakabayad, kukuhanin ko ang pamilya mo, papatayin ko ang gagawin kong alipin ng mga anak mo, yung asawa mo, kukuhanin ko, gagawin kong katulong. Nagmakaawa yung lalaki at atine. Sa pagmamakaawa ng lalaki, ang kapatid Chori, pinatawad siya ng hari. Okay, sige, naawa ako sa'yo. Diba? Naawa sa kanya yung hari eh. Pero nung paglabas ng lalaki na yun, nakalabas siya eh. Dahil sa awa. Diba? Pero paglabas niya atine, nakita rin naman niya yung nangutang sa kanya. Please, wag mo naman akong singilin ngayon dahil wala akong pambayad. Hindi, sabi nung lalaki. Pag hindi ka nagbayad, kukuhanin ko asawa mo, kukuhanin ko mga anak mo, gagawin ko silang alipin. Alam mo ginawa nung lalaki A, yung unang lalaki na pinatawad ng hari, pinakulong niya yung lalaki B. Nung malaman ng hari, walang niya ka. Di ba naawa ako sa'yo? Dapat nagbago ka. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Yung awa na yun, yung grace atine, should change you. Amen ba? Yung awa na natanggap natin sa Panginoon, Sister Maricel, dapat magbago tayo. Yun ang gagamitin natin dahil naramdaman natin yung pag-ibig ng Diyos na ang dami-dami mong sablay. Ikaw ang reyna, ikaw ang hari ng sablay. Lahat na lang ng ginawa mo, sablay. Alam mo yung hari ng sablay? Lahat na lang ng hawakan, patay. Lahat ng alagaan, patay. Sis, gusto mo maghanap ng trabaho? Career po. Ito kapatid ha, lahat ng humawak dito, nabuhay itong matandang to. Lahat ng hawakan mo, namamatay. Nung hinawakan mo, patay ang matanda kinabukasan. Pero nung naawa ang Panginoon, dapat nagbabago ang tao. At ang pagbabago mga kapatid, wag naman nating iisipin na overnight. Kala ko ba born again na yan? Bakit ganun pa rin? Unti-unti, utay-utay kapatid. Hindi yung agad iisipin mo ka-attend lang kahapon bakit ganun pa rin siya Dahan-dahan, hindi mo naman alam ang timing ng Panginoon. At hindi, maaaring yung pagbabago ay hindi natin makita until we come to the next life. But we are indeed changed. In fact, that man who was on the cross, on the right-hand side, he was changed at the last moment of his life. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, Sister Cecil, na hindi na magbabago yan. Yung lalaki nasa krus, katabi na ni Jesus ano sabi ni Jesus? Sige, ngayon din, tinanggap mo ako, mahal mo ako, sige. Ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Isinama ng Panginoon. Kaya pagdating mo sa langit, Sister Cecil, huwag mong iisipin na walang marites, walang marisol. Marami doong makakapasok dahil sa awa ng Diyos. Amen ba? Kaya, bakit nandito si Sister Marites? Pinapasok ng Diyos dahil sa awa. Pero isipin mo, Sister Cecil, baka yung mga marites na yon, nag-uusap din siya. Bakit ka nakapasok? Magtatanungan tayo bakit nakapasok yan? My God! Di ba? The feeling is mutual. Dahil naaawa ang Diyos, maaway ng Panginoon. Amen ba? By the grace of God, nananatili tayong buhay atine. Amen ba? Nananatili tayong buhay. Na dapat sana patay na tayo Dapat destroyed na tayo Dapat nasa impyerno na tayo Pero dahil sa awa at biyaya ng Diyos, kinuha niya yung ating mga sakit. Kinuha niya yung ating mga karamdaman. Kinuha niya yung ating kasalanan. Siya na lang ang nagdala dahil alam niya, hindi mo kaya. Amen mga kapatid? Alam din ni Apostol Pablo na nagbibigay ang Panginoon ng kanyang mga biyaya. But,
we have to work hard as well. Kailangan din tayong magtrabaho, kailangan din tayong may gawin. And, doon natin masasabi mga kapatid na tapos ang trabaho ng Diyos. Kailangan na meron tayong partnership, atine. Kapag ang isang tao ay naging born again, naging Kristiyano mga kapatid, with partnership ng Diyos. Ibig sabihin, meron kang, bibigyan ka ng Panginoon ng awa, pero gawin mo rin naman ang iyong dapat gawin bilang tao. Hindi dahil sa kailangan ng Diyos tayo. Hindi tayo kailangan ng Panginoon. Pero lahat ng biyaya ng Diyos, gusto ng Panginoon at Milen, ka-share ka niya. Pwede naman yung baguhin ka eh. Alam mo na, nalatrap na matinin ng mga bata tayo, may pinipihit tayong manika. Pag pinuhit natin yung likod, tumatakbo, di ba? Dinininin, dinininin, oh! Pipihitin mo na ulit yung likod. Pwede tayong gawin ng Panginoon na ganun eh. Pero hindi. Ang gusto ng Panginoon mga kapatid, hindi ka robot. Hindi tayo kailangan ng Panginoon, but He wants us to share His work. Amen mga kapatid. Anong sabi ng 1 Corinthians 3:9? For we are God's fellow workers. So, ibig sabihin, kamanggagawa mo ang Diyos. Ang Diyos nagtatrabaho, ikaw magtrabaho ka din. Hindi yung Lord. Puro prayers na lang. Kaya yung wall, punong-puno ng prayers. Ano nang ginawa mo, te? Abay, trabaho kapatid. Hindi yung Philippians 4:19 na lang ang sinasabi mo. Hindi ka naman nagtatrabaho. May mga kabataan ngayon, puro pa hingi ng load. Kababata pa, pan-date. Bago kayo makipag-date, magtrabaho muna kayo. Amen ba mga kapatid? Marami mga Kristiyano, mga kapatid na nagsasabi, mga kapatid, sorry, I keep removing my clothes, I keep taking it off kasi pag tinanggal ko siya, malamig. Pag hindi ko siya tinanggal, mainit. Ganun mga kapatid, Sister Presi. Kaya mas maganda na dyan sa Pilipinas. Sa Pilipinas, pag nakahubad ka, maghapon ka nakahubad. Amen ba? Yung mga balalaki, naglalaki ang pansa. Talaga. Oh. Marami mga Kristiyano mga kapatid ang nagsasabi na, kailangan ko pa bang magtrabaho? Kailangan ko pa bang gawin to? Kailangan ko pa ba yan? Yes, you have to do it. Kailangan natin magtiwala sa Diyos. Pero kailangan magtrabaho din tayo mga kapatid. Hindi puro prayers lang. Prayer is good. But prayer on its own is not enough. Tandaan niyo mga kapatid. Now, kung talagang pababayaan mo ang partnership mo sa Panginoon, hindi mabubuo, hindi magiging complete yung biyaya ng Diyos. Therefore, walang kwenta ang biyaya. Kasi pag puro bigay na lang ng Diyos, atin ang nakukuha, sample, tumatanggap ka na lang, Sister Cecil, wala ka nang ginawa kundi tumanggap. Magiging tamad ka. Alam mo yun, magiging idle ka. Amen ba mga kapatid? Kaya gusto ng Panginoon, nagtatrabaho tayo. Amen ba? May ginagawa ka, otherwise, para ka nalang manika. Lakad ka, tap. Lord, stop uli ako. Kailangan uling pihitin ako. Hindi. Kailangan mong may gawin, kapatid. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, na hindi na, otherwise, tatanggapin natin ang biyaya, ang awa ng Diyos ng walang kwenta. Kaya ang sabi mga kapatid, we then as workers together with Him, also plead with you not to receive the grace of God in vain. Huwag mong tanggapin yung awa ng Panginoon, tapos hindi ka naman nagbabago. Naawa na ang Panginoon sa iyo, hindi naman tayo nagbabago. We're not changing. Kailangan, pag tinanggap natin yung awa, like Apostle Pablo, ni Apostle Paul, we change because of the grace. Ano pa sinasabi rito mga kapatid? Therefore, whether it was I or they, so we preach and so you believed. So sinasabi ng Apostol Pablo mga kapatid na kahit siya o yung ibang mga disipulos or apostoles ang mangaral ng salita ng Diyos, ang mag-preach, kailangan ang resulta noon ay pareho lang. Wag naman yung sino magtuturo ngayon? Ay si ano? Wag na. Para may gagawin ako. Sino magtuturo ngayon? Si Pastor ano? Ay! Maganda yan. Doon tayo. Tara. Naku mga kapatid. Hindi dapat ganoon. Kasi ang tinuturo naman namin ay salita ng Diyos. Amen mga kapatid? And when we preach the resurrection of Jesus,
the early Christians believed the resurrection of Jesus. Yun ang dapat na ipangaral natin mga kapatid, na talagang nabuhay na muli si Jesus. At makikita natin, Kuya Unad, sorry, I know I have 10 minutes, but napakahaba nito mga kapatid eh. Napakahaba nitong 15, almost 17 pages yata ito mga kapatid. Now, if Christ is preached that He has been raised from the dead, bakit maingat na maingat atin si Pedro na sabihin ang pagkabuhay na maguli ni Jesus? Hindi ibig sabihin na hindi naniniwala ang mga taga-Korinto. Naniniwala sila na nabuhay na muli si Jesus. In fact, sinabi niya in 1 Corinthians 15:11 that they did believe. So we preached and so you believe. Pero bakit importante sa atin eh? Why is it important that Paul preached that Jesus rose from the dead? Kasi yung mga taga-Korintyo, Sister Cecil, ay naniniwala sila na tayo ay mabubuhay habang buhay, but they don't believe in the resurrected bodies. Pag-aaral natin yan mga kapatid. Ito ang sinasabi natin kanina. Remember mga kapatid, na yung resurrection, ito yung ano ba yung resurrection? Ang resurrection atin Sister Milen, is not merely life after death. Hindi lang ito yung buhay after na mamatay tayo. But resurrection is the continuation of life after death in glorified bodies. Itong present body natin na ito rin yun, but in a glorified state. Amen mga kapatid. Pag-aaral natin yan. So ulitin ko, resurrection is not merely life after death, but it is the continuation of life after death in our glorified bodies. So Sister Cecil, kung yan ang katawan mo, kaya makikita mo pagdating sa langit, magkakakilala pa rin tayo eh. Diba, Ate Milen? Natandaan mo nung namatay yung mayaman at saka si Lazarus, magkakilala pa rin sila, di ba? Hindi nila tinanong yung pangalan nila. Anong pangalan mo dyan? No. Alam ni Lazarus kung sino siya eh. And the rich man knew who he was. In fact, the rich man called Abraham, Father Abraham. Diba? So, alam natin itong group natin na to sa Italy, ito pa rin ang group natin mga kapatid. Walang iwanan, okay? So, tandaan yan mga kapatid, huwag tayong aalis, huwag tayong bibitaw. Okay mga kapatid, kapit lang mga best. If there is no resurrection of the dead, then Christ is not risen. Kaya mga kapatid, may mga tao sa Corinthians na naniniwala na may resurrection, pero ang paniniwala nila atin patay pa si Jesus. Now, ito na tayo mga kapatid. What if there is no resurrection? Ano ang mangyayari kung walang pagkabuhay na mag-uli si Jesus? If Christ is not risen, then our preaching, sinasabi ni Apostle Paul, then our preaching is in vain. Walang kwenta itong pangangaral namin na ito. Kung patay lang pala itong pinapangaral namin, walang kwenta. There is no real resurrected Jesus whom they serve. Kung hindi nabuhay na muli si Jesus, then we are found false witnesses of God. Sinasabi ni Apostol Pablo na mga bulaang testigo kami ng Diyos. Walang kwenta ang pangangaral namin dahil hindi naman nabuhay si Jesus. Then ito mga apostoles na ito, mga bulaan to, mga sinungaling to. Amen ba mga kapatid? And kung hindi nabuhay si Jesus, Ate Milen, our faith, your faith is futile. Your faith is ineffective. You are still in your sins. Walang kwenta atin Then yung palang plano all throughout ng Diyos from the book of Genesis to Revelation, lahat ng to walang kwenta. Kasi yun ang very purpose Yun ang very heart of Jesus coming down. Yun ang very essence, the core why God turned into man, why God became human, is para tubusin tayo sa kasalanan. Kung hindi nabuhay ang Panginoon, then tayo makasalanan pa rin. Hindi tayo natubo sa Luwilier. Hindi tayo natubo sa Palawan. Amen ba, Ate Milen? Nakasanla ang kaluluwa mo Amen ba? Nakasanla ang kaluluwa natin.
Sa Luwilier, sa Palawan, alam mo yung mga nagsasanla. Hindi tayo natubos kung hindi nabuhay si Jesus. If Jesus did not rise from the dead, then death has power over him and defeated him. Hindi Diyos si Jesus. Ito yung sasabihin natin sa mga Muslim atin bakit si Jesus namatay? Akala ko ba Diyos siya? Bakit namatay? Hindi yun ang point. Hindi na natiling patay si Jesus. Yes, He died because of the purpose. He had a reason. Kaya may kanta tayo, Ate Milen, we are the reason. Diba? Namatay si Jesus dahil may dahilan Yun ang purpose ng Diyos. Marunong ka pa sa Diyos. Pero hindi na natiling patay si Jesus. Di ba may kanta tayo, Ate Milen, nung bata tayo na, if God is dead, who's this living in me? Kung talagang patay si Jesus, sino itong nakatira sa akin? Diba? Alala ko yung mga kanta natin yan. Sister Cecil, these were the 1980s. If death has power over Jesus, therefore, He is not God. Hindi siya Diyos. Kasi tinalo siya ng kamatayan If Jesus is not God, therefore, He cannot offer a complete sacrifice of sins. Hindi siya, kasi nung unang panahon, nagpapatay ang mga tao at timilan ng mga tupa, di ba? Para sa katubusan ng kanilang mga kasalanan. And those practices by the Israelites were pointing towards the Lamb of God. They were burning the lamb, yung mga tupa, as there's atonement, yung kanilang paghingi ng tawad sa Diyos. But when Jesus came, He became the Lamb of God. Pero kung namatay si Jesus at hindi siya nabuhay, therefore, hindi siya pwedeng magbigay ng katubusan sa ating mga kasalanan kasi namatay din siya Hindi naman siya Diyos Therefore, balik ulit tayo sa dating gawi. Mag-offer na lang ulit tayo ng mga tupa. If Jesus cannot offer a complete sacrifice for sins, our sins are not completely paid for before God. Kung hindi kayang ibigay ni Jesus ang katubusan ng ating mga kasalanan, ang complete sacrifice sa ating mga kasalanan, then may utang pa rin tayo sa Diyos. Galit pa rin sa atin ang Diyos. And if my sins are not completely paid for before God, then I am still in my sins. Kung hindi pa ako nabayaran ng aking mami o daddy ko, nasa Luwilier pa rin ako. Kasi hindi pa fully paid. Okay, mga kapatid? Therefore, if Jesus is not risen, He is unable to save. Kung hindi nabuhay na maguli, Sister Mercy ang Panginoon, therefore, He doesn't deserve to be called the Messiah. Because the Messiah's meaning, in its literal definition of the word, which means a savior of a nation. Hindi siya karapat-dapat ng title na yun. Hindi ka naman pala tagapagligtas That's why it's important for us to believe that Jesus rose again from the dead. If Christ is not risen, then those who have fallen asleep in Christ have perished. Yung mga namatay dahil kay Jesus. Therefore, hindi na sila mabubuhay. Kasi yung leader namin namatay din wala kaming president. Wala kaming gagayahan kasi patay yung leader, patay din kami. If Christ is not risen, then in this life only, we have hope in Christ. Kung hindi nabuhay na muli si Jesus, Ate Milen, di yung pag-asa natin hanggang ngayon lang, buhay lang tayo. Pero after this life, walay. Walay na tayong inaasahan, Ate Milen, kasi patay na tayo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, we are of all men the most pitiable. Tayo ang pinakakawawa sa balat ng lupa. Kaya, itong pagkamatay ni Jesus, Ate Milen, it solves many problem sa ating mga Kristiyano. But, it also bring many others like Paul a little more value in life. Because we have more life to live. Meron tayong inaasahan. Meron tayong nilulook forward sa buhay. Kasi kung ito palang buhay natin, Ate Milen, ito lang ang meron tayo, na wala na tayong inaasahan sa darating pa, then magpakasaya na tayo.
Tama yung kinakanta, Sister Mercy, ng mga manlalasing. Sa langit wala ng beer. That's why we do it here. Magpakalasing na rin lang tayo, Sister Ne. Wala na tayong inaasahan eh. Amen ba? Pero bakit tayo nagsisikap? Bakit tayo nagpupunyagi? Bakit tayo nagpapakatotoo? Bakit tayo nagpapakabuti? Because we believe of the resurrection. We believe that there is life after that there is life after death. That there is life after this body dies. After this body passes away, there is life. May buhay. Amen, mga kapatid? It is true that knowing Jesus and loving Jesus can make this life better, but sometimes it will make this life worse. Ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men the most pitiable. Tayo ang pinakakawawa. Bakit ka pa nagbo-born again? Hindi ka tuloy makasama sa Marites Party. Sa lahat ng mga usapan, sa lahat ng mga punsyonan, ikaw ang topic nila. Bakit ka pa nag-a-attend ng Sunday? Ang sarap pumunta ng Rome. Ang sarap mag-roaming around kayong dalawa ni Dick. Milen, masarap mag-ala sa Milan. Masarap kumain sa Jollibee Milan. Masarap pumunta ng France para bisitahin mo yung mga kapatid at ang iyong mga anak doon. Pero bakit tayo nagsisikap? Because we believe in the resurrection. We believe that there is something after this, mga kapatid. Kaya ang sinasabi mga kapatid is that for the unbeliever, this life alone gives them any chance at pleasure. Ito yung sinasabi ko kanina. And whatever happiness they can find now is all the happiness they will ever know. Kaya yung sinasabi ng mga manlalasing na let's drink beer here kasi dito lang tayo makakainom, sa impyerno wala na nito. Pero mali din ang kanta nila atin eh. Dahil daw sa langit wala ng beer. Buti sana kung makakapunta ka ng langit, hello. Yan ba mga kapatid? Pero hindi rin natin alam. Baka yung mga manlalasing na yan. Baka yung mga tumador na yan. Baka maawa ang Diyos. If you do not believe that Jesus Christ rose from the dead in a resurrection body, the way the Bible says He did, then wala daw tayong karapatang tawaging Kristiyano. Kung hindi ka rin lang naniniwala sa doktrina ng pagkabuhay na muli, hindi ka dapat maging Christian. If Jesus rose, then this gospel is what it professes to be. Kung talagang nabuhay na maguli at imila ng Panginoon, totoong lahat ang nakasulat sa Biblia. At kung hindi nabuhay na muli ang Panginoon, kasinungalingan lahat ito mga kapatid, fake news. Diba? Mga kapatid, Kuya Unad, sorry, lalampas ako mga kapatid. Alam ko mga kapatid, kasi ang haba pa ito mga kapatid. Pero gusto ko mga kapatid na aral, kasi ito mga kapatid ang pinaka-core. Kaya mga kapatid, kung hindi ko alam kung patatapos ko ito. But I will try my best mga kapatid. When you know the rest of the resurrection, you know why, if in this life we have hope in Christ, we are all of men the most pitiable. Because the divinity of Jesus rests on the resurrection of Jesus. Yung pagka-Diyos ni Jesus, naka-angkla yun atine sa pagkabuhay na maguli. Pinatunayan niya na siya ay Diyos. Because He came back to life. The sovereignty of Jesus rests on the resurrection of Jesus. Romans chapter 14 verse 9. Yung kahangahang kataas-taasan ng Diyos ni Jesus ay nakapatong doon sa pagkabuhay na maguli ni Jesus. Hindi natin siya pwedeng sambahin. Hindi naman pala siya nabuhay. Our justification rests on the resurrection of Jesus. Yung pagiging banal natin, nagmula yun sa pagkabuhay na maguli ni Jesus. The ultimate resurrection rests on the resurrection of Jesus. Yung pagkabuhay na muli ng mga Kristiyanong sumusunod kay Jesus ay nagmumula rin sa pagkabuhay ni Jesus. Now Christ is risen from the dead. Sinasabi mga kapatid sinasabi ni Apostol Pablo that Paul demonstrated beyond all doubt that Jesus rose from the dead. And the importance of that fact
Sinasabi lang ni Apostol Pablo na nabuhay si Jesus na muli sa mga patay and has become the first fruits of those who have fallen asleep. Na, mga kapatid, ano yung first fruit, atine? The first fruit in the ancient Greek word aparche, in the Septuagint, yung interpretation of the Bible, this word is used for the offering of the first fruits, and in secular usage, the word was used for an entrance fee. Yung pagkamatay ni Jesus, atine, ito yung pinakapanguna, ito yung unang bunga. Kaya si Jesus lumalabas, siya ang unang bunga ng pagkabuhay na mag-uli. Siya ang unang bunga ng resurrection. In the Old Testament, atine, pag nabasa natin yung Old Testament, the offering of first fruits brought one sheaf of grain to represent and anticipate. Natin mga kapatid. Mga kapatid, si Pastor Don hanggang alas 12 na madaling araw mga kapatid, may mga nagtatatawag na kliyente. Kaya, ganyan mga kapatid, ang hindi ka busy si Pastor Don. Kaya kitang-kita nyo mga kapatid, ang busy. Now, yung first fruit mga kapatid, gusto kong tapusin to Pastor Saldi if I can have at least 10 to 15 minutes. Is that okay mga kapatid? I promise, I will do my very best, Kuya Unad. Si Jesus ang naging unang bunga atine. Okay? Pag binasa natin ang Leviticus 23 verse 9 to 14, theology class to mga kapatid, kaya medyo yung first fruit, nagdadala sila atine ng unang bigkis ng palay. Yung unang bigkis ng palay, Ate Milen, kung ano yung unang bunga na yon, yun ang representation ng mga darating pang mga ani. Yun ang nagpapatunay eh. Kaya tinatawag na first fruit. Amen mga kapatid? Kaya unang bunga, kung anong unang bunga, yun din ang susunod. The resurrection of Jesus represents our resurrection. Kaya sinasabi mga kapatid that, because if we have been united together in the likeness of His death, certainly we also shall be in the likeness of His resurrection. Kung papaanong nabuhay si Jesus, ganun din tayo mabubuhay. The resurrection of Jesus also anticipates our resurrection because we will be raised with a body like His. Kaya naging katawan ni Jesus, atine, ganun din tayo. Magkakaroon tayo ng glorified bodies. Kaya mga kapatid, importante ito eh. Kasi nung mga bata pa tayo, narinig na natin yung glorified bodies na yun eh. Pero ano pa talaga yan? The Feast of First Fruits, Sister Cecil, was observed on the day after the Sabbath. Kasi ang mga Jewish, meron silang Sabbath day following the Passover. Kaya pag tingnan natin ang Leviticus 23 verse 9 to 14, merong Sabbath and then merong Passover na pagpepiesta sa kanila and then may Sabbath. So, Passover, Sabbath, and then, atine, significantly, Jesus rose from the dead on the exact day of the Feast of the First Fruits. The day after the Sabbath following the Passover. So, Passover, Sabbath, First Fruit. Kaya, ulitin ko sa mga Passover, Sabbath, First Fruit. Yung sa pagpipiesta atin ng mga Jewish, on the day of the first fruit, doon nabuhay si Jesus. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo na Jesus was the first fruit of the resurrection. Now, Leviticus chapter 2, Sister Cecil, the offering of the feast of the first fruits was a bloodless grain offering. Walang dugo, atine. Walang atonement, walang sacrifices, walang atoning sacrifice was necessary because the Passover lamb has just been sacrificed. So sa mga kultura ng mga Hudyo, mga kapatid, on the third day, yung first fruits nila, wala nang dugo. Kasi, on the first day ng Passover nila atin di ba? Passover, Sabbath, first fruit. Yung sa Passover nila, may dugo na dun Naubos na yun naihandog na nila Kaya on the third day, Ate Milen, wala na dapat dugo. This corresponds perfectly with the resurrection of Jesus because His death
ended the need for sacrifice. Kaya mapapansin mo, Atine, hindi na tayo nagpapatay ng tupa. Kasi naihandog na ni Jesus, Ate Milen eh. Nagbigay na siya ng buhay eh. Kaya tinapos na ni Jesus ang paghahandog ng dugo. Having provided a perfect and complete atonement. Yung atonement, Atine, yun ang pagpapatawad sa kasalanan. Tinapos na ni Jesus once and for all. Tatapusin ko to. On the third day nung Feast of First Fruits, because naihandog ko na. Hindi nyo na kailangan maghandog. Pastor Saldi, 5 minutes. Pero hindi ko ito matatapos mga kapatid. Balikan natin ulit ito sa mga susunod pang mga panahon. Dahil mahaba ito mga kapatid eh. Men admire, in Christ all shall be made alive. Lampasan na natin yan. Jesus is the first fruits of our resurrection. Now, may tinatanong mga Atine. Bakit yun sa panahon ni, bakit natin sinasabi na si Jesus ang unang bunga ng resurrection, Sister Mercy? Samantalang, sa panahon ng 1 Kings, chapter 17, verse 17 to 24, mayroong anak yung widow sa panahon ni Elijah na nabuhay. Si Lazarus, John 11, 38, verse 44. Chapter 11, verse 38 to 44, Lazarus, nabuhay. At marami pang nabuhay. But Sister Cecil, each of these men were resuscitated from death. Binuhay sila ng Panginoon. Nabuhay ulit sila. But Atine, yun ang difference ng resurrection and resuscitation. Ang resuscitation, nabuhay, namatay, Ate Milen, nabuhay, namatay ulit. Yun ang resuscitate. Yung resurrection natin namatay, nabuhay, at hindi na uling namatay. Yun ang difference ng resurrection. Ganun ang mangyayari sa atin. Resurrection is not just living again, it is living again in a new body based on our old body but perfectly suited for life in eternity. Kaya sister, kaya mapapansin mo yung mga naputulan ng paa, ng kamay, nabulag. Di ba sabi ng Panginoon, mas maganda pang bulag ka na pumunta ng langit kasi pagdating mo ng langit, i-repair ko yan. Natatanda mo, Ate Milen yun? Di ba? Kung nagiging dahilan ng pagkakasala mo, mata mo, dukitin mo yan, tanggalin mo yan. Mas maganda pa, nag-iisa ang mata mo kasi pagdating mo ng langit, magkakaroon ka ng glorified body, fitted, suited for life in eternity. Yung glorified body mo, Sister Cecil, pagdating mo ng langit, hindi pwedeng yan pa rin katawan mo na yan. Bibigyan ka ng Panginoon ng isang mataas na, marilag na katawan para karapat dapat kang pumasok sa langit. Amen ba? Amen ba mga kapatid? Ang sarap. Kaya hindi na natin kailangan ng aircon. Hindi na natin kailangan ng heater. Bakit? Suited ang katawan natin, Ate Milen. Para sa langit. Parang pagpunta ka ng outer space. Di ba makikita mo, meron silang mga special gear so that their body is suited for the environment. Itong body na ito, Sister Milen, Sister Cecil, hindi ito fitted, hindi ito suited for life in eternity. Habang buhay, mahabang buhay mga kapatid, itong ating katawan na ito, mawawala ito. Kaya may mga sakit, may mga karamdaman. Di ba sabi sa Revelation, ang lahat ng kamatayan, ang lahat ng pagluha ay papawiin ng Diyos. Lahat ng mga sakit, lahat ng mga karamdaman, darating yung kamatayan, Sister Cecil, hindi na tayo mamamatay. Death will not have any power over us because Jesus overcame death. Si Jesus na mismo nagsabi na kapag sumunod ka sa akin, mamatay ka man, ngunit pwede kang mamatay sa iyong katawang lupa, ngunit pagdating mo sa langit, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ito yung sinasabi ng John 3:16. Na sinasabi ng John 3:16 that whosoever believes in me will have an everlasting life. Kaya yung kamatayan natin yun ang importance ng resurrection. Na minsan hindi na iisip ng mga tao na ganun pala sa kahalaga. Kasi kung ang Panginoon ko, na Diyos ko, ay nabuhay na muli at hindi na muling mamamatay, ako din na nananampalataya sa Kanya ay magkakaroon din ng ganung buhay.
Kaya mapapansin mo, Ate Nel, mga kapatid, tapos na ako. Noong nabuhay na maguli, Ate Milen, si ang Panginoong Jesus, na nakita ng Panginoon ang kanyang mga disipulo sa Galilea, nagluto pa sila ng isda, di ba ga? Kumain pa si Jesus, di ba? Ibig sabihin, after ng resurrection natin na Ate Nel, pwede pa rin nating malasahan, Sister Antilita, ang malalakas na mga tanigi. Ang masasarap na mga pusit. Makakakain ka pa rin, Ate Nel. Ganun pa rin ang panlasa natin siguro. Pero yung ating katawan, glorified body. Suited to live in heaven. Suited to live in eternity. Amen, mga kapatid? Pastor Saldi, 22:15. God bless you, mga kapatid. Napakahaba pa nito, pero in some time ating pag-aaral nito, mga kapatid. God bless you, mga kapatid. Back to you, Ate Nel.